Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Malumanay na tumugon si Stella, ngunit hindi siya makatulog. Ang matingkad nitong mga mata ay nakatingin kay Daryl. Mula nang tratuhin niya si Daryl bilang idolo niya, pinantasya niya ang araw na makilala niya siya. Hindi niya inaasahan na hindi lamang siya nakakakilala, ngunit kinasal din siya. Alam niyang pumayag lamang si Daryl na pakasalan siya upang hindi siya malungkot. Hindi ito dahil gusto niyang makasama siya. Gayunpaman, nasiyahan siya kung maaari niyang siya ang nasa tabi niya, kahit sa isang araw. Sa isang iglap lang ng mata, lumipas ang kalahating oras. Pawis na pawis si Daryl, labis siyang nanlumo. Gumamit si Eric ng isang unorthodox na pamamaraan upang itatak ang kanyang mga acupoint. Matagal na sinubukan ni Daryl na magtanggal ng tatak nito, ngunit hindi niya ito magawa. Pitang na. Kung hindi ko matanggal ang aking mga acupoint, hindi ako makakaalis. Anong gagawin ko? Daryl. Tulad din ng paggulat ni Daryl, marahang sinabi ni Stella, iyon ang Icefire Island Reverse Acupoint Method. Kailangan mong baliktarin ang iyong panloob na enerhiya, at pagkatapos ay maaari mo nang matanggal ang tatak ng iyong mga acupoint. Si Stella ay nag-iisa na anak na babae ni Eric. Siyempre, malalaman niya kung paano lutasin ang reverse acupoint method. Nakita ko. Ganoon niya ito ginawa. Tumango si Daryl at ginawa alinsunod sa tagubilin ni Stella. Nagawa niyang alisin ang takbo ng kanyang mga acupoint ng mas mababa sa 2 oras. Nagpakawala ng mahabang hininga si Daryl, hindi niya masabi ang tuwa. Pitang na. Sa wakas ay nakalaya ako. Pagkatapos, tumingin si Daryl kay Stella at sinabi, salamat. Mahinang ngumiti si Stella, tumango, at sinabing, walang anuman. Pagkatapos, nagtanong siya kay Daryl na nagtataka, maaari mo ba akong kunetuhan tungkol sa iyo? Palaging siya ay nagtataka tungkol sa kung paano, naging si Daryl kung sino siya sa isang murang edad. Pagkatapos ng lahat, walang ordinaryong tao ang makakamit ang katulad ng nagawa niya. Tumawa si Daryl habang papalapit sa kama. Naupo siya sa upuan sa gilid. Pagkatapos, ikinuwento niya ang kanyang mga karanasan kay Stella. Siyempre, sinabi lang sa kanya ng mga nakaka-excite na kwento. Ang mga kwento ay nalibang kay Stella, humagikik siya. Ang mas matagal na pananatili ni Daryl sa kanya, mas napagtanto niya ang kabaitan at kahinahunan nito. Nakadama siya ng emosyonal at simpatya. Siya ay isang mabait na batang babae, ngunit lason siya ng corpse flower. Nakakasakit ng puso. Nakakaawa din siya dahil may paraan siya upang mailigtas siya. Sa kasamaang palad, hindi siya pinaniwalaan ng kanyang ama. Wala siyang imik. Hindi nagtagal, nakatulog si Stella sa mga kwento ni Daryl. Dahan-dahang kumala si Daryl. Tumayo siya at inisip na dapat na siyang umalis. Tapos, nagbago ang isip niya. Dahil pumayag na siyang umalis sa susunod na araw, tutuparin niya ang kanyang pangako. Sinimulan ni Daryl na iskan ang silid sa init. Di nagtagal, nakakita si Daryl ng isang maliit na kompartimento sa gilid. Mayroong mahalaga at bihirang mga halaman dito. Maliwanag na tinipon sila ni Eric upang maisave si Stella. Nang hindi nila ito napagaling, iniwan na lang niya sila doon. Tumingin ng mas malapit si Daryl. Pagkatapos, siya ay natuwa. Nakita niya ang mga sangkap na kailangan niya upang makagawa ng pangontra sa lason ng corpse flower sa mga halaman. Sigurado siya na ito ay dahil ginusto ng mga Diyos ang mabait na tao. Hindi masyadong iniisip ni Daryl. Kinuha niya ang likidong-likido sa tabi niya at sinimulang kunin ang elixir. Hindi ito tumagal ng labis na pagsisikap upang makuha ang elixir. Pagkatapos, umupo si Daryl sa tabi ng kama habang hinihintay niya ang paggising ni Stella. Sa isang iglap lang ng mata, lumipas ang gabi. Sa oras na nagising si Stella, napansin niyang umupo si Daryl sa tabi ng kanyang kama. Siya ay hinawakan, at marahang tinanong, hindi ka ba natulog sa buong gabi? Tumango si Daryl na may hindi kilalang ekspresyon. Ang isang gabi na walang tulog ay walang anuman sa isang tagabuo ng kanyang antas. Pagkatapos, kinuha ni Daryl ang elixir at sinabi, halika, kunin ang antidote. Nanginginig si Stella sa tuwa at pagtataka. Ang elixir na ito ay ang panlunas sa lason ng corpse flower.
Nang tumango si Daryl, hindi nag-atubili si Stella, agad niyang nilunok ang elixir. Buzz! Nararamdaman ni Stella ang isang maligamgam na daloy na kumalat sa kanyang buong katawan mula sa kanyang larangan sa enerhiya. Ito ay nadama hindi masabi ang ginhawa at kaaya-aya. Agad ding tumaas ang kanyang diwa. Kahit na nakuha mo na ang antidote, kailangan mong magpagaling ng 3 araw upang makagaling ulit. Naiintindihan mo ba? Ngumiti si Daryl habang kausap ito. Napagaan ang loob ni Daryl. Hindi siya magsisisi sa kanyang desisyon na umalis pagkatapos niyang pagalingin si Stella. HMM! Masunuring tumango si Stella. Puno siya ng paghanga at pasasalamat. Salamat. Kumatok. Katok. Katok. May kumatok sa pinto. Naririnig nila ang magkakapatid habang nagbibiro sa labas ng pintuan. Munting kapatid na babae, munting bayaw, gising na kayong dalawa. Mayroon kaming agahan para sa inyo. Gising na ba kayong dalawa? Sush! Nahiya si Stella nang marinig ang mga ito. Ang awkward din ng pakiramdam ni Daryl. Ang 4 na lalaking iyon ay tunay na walang pinipiling salita. Pagkatapos, bumalik sa isip si Stella. Kalmado siyang nagtanong, nasaan ang aking ama? Lumabas siya, sinabi niyang gusto niyang maghanap ng paraan upang pagalingin ka. Sagot ng unang saklaw mula sa labas ng pintuan. Sumimangot si Stella. Nais niyang sabihin sa kanyang ama na natupok niya ang antidote na ginawa ni Daryl. Gayunpaman, wala siya roon, kaya't hindi niya maibahagi sa kanya ang mabuting balita. Sinabi ni Stella, pumasok ka pagkatapos. Itinulak ng magkapatid ang pinto na may hawak na agahan. Aking mga kapatid na lalaki. Dahang sinabi ni Stella, ginawa ni Daryl ang panlunas sa akin. Maaari mo siyang pakawalan. Ano? Nagkatinginan ang 4 na magkakapatid at umiling. Desidido na sinabi ng unang saklaw, hindi. Sinabi ni Master na si Daryl ay dapat manatili sa iyo. Sa parehong oras din na yon, ang pangalawang saklaw ay nag-chim habang tumango siya. Oo, bago siya umalis, sinabi ni Master na kahit anong sabihin ni Daryl, hindi namin siya mapaniwala. Hindi rin namin siya maaaring pakawalan. Ikaw, galit na galit si Stella, halos madyakan niya ang mga paa. Hindi mo ba naiintindihan? Ang antidote ni Daryl ay gumaling ang lason. Hindi ako mamamatay. Kaya't hindi kailangang manatili si Daryl. Kahit na naiintindihan niya ang kanyang mga kapatid, sa oras na yon, inis din siya. Hindi namin magagawa yon. Natukoy ang unang saklaw. Umiling siya. Gayunpaman, sinabi ni Master, kahit anong mangyari, hindi natin siya pinakakawalan. Titang na. Hindi alam ni Daryl kung tatawa o iiyak. Tunay silang mga patay na tao. Binigyan ni Stella si Daryl ng isang mahinahon na pahiwatig ng kanyang mga mata. Tapos nagpanggap siyang nasasaktan. Kinulot niya ang kanyang katawan at marahang umungol. Naunawaan ni Daryl ang nais niyang gawin, kumilos agad siya. Ano ang nangyayari? Munting kapatid na babae. Lason ba? Hindi alam ng 4 na magkakapatid na nagkunwari lamang si Stella na may sakit. Napatalon sila sa takot at mabilis na nilapitan siya ng may pag-aalala. Jab. 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 Sa sandaling iyon, si Daryl ay tumama na parang sing bilis ng kidlat, tinatakan niya ang kanilang mga acupoints. Ikaw. Nagulat ang 4 na magkakapatid. Nakatayo lang sila sa isang gilid habang nakatingin kay Daryl. Takot na takot sila. Di ba tinatakan ni Master ang kanyang acupoints kahapon? Paano niya natanggal ang tatak? Huwag mo akong titigan ng ganyan. Ang acupoints mo ay automatic na matatanggal sa loob ng 2 oras. Nakangiting sagot ni Daryl. Tumingin si Daryl kay Stella. Stella, may emergency ako na kailangang puntahan. Mag-usap na lang tayo ulit sa susunod. Tumungo si Stella at sinabi, kapag gumaling na ako, hahanapin kita para magpasalamat sa pagliligtas mo sa buhay ko. Ano ka ba? Walang problema yun. Magpagaling ka. Nakangiting sagot ni Daryl. Pagkatapos magpaalam, nagmamadaling lumabas si Daryl. Tigil! Mag-asawa na kayo ng kapatid ko. Parang napaka-irresponsible mo naman ata kung aalis ka. Narinig ito ni Daryl, pero nagpatuloy siya sa paglalakad.
Kailangan niyang makapunta sa New World Royal City sa lalo't madaling panahon. Isang buong araw siyang hindi nagparamdam, kaya siguradong sobrang nag-alala si Yvonne sa kanya. Pagkarating niya sa Moonlight Lake, nakita niya kaagad ang magkapatid na Dixon. Bukod kay Henry B. General, nakapalibot din sa mga ito ang 10 Heaven Masters. Noong kinuha ni Eric si Daryl, sobrang nag-alala si Nimbus kaya sa tulong ng iba niya pang mga kapatid, nagpakalat sila ng iba pang mga tutulong sa kanila para maghanap. Daryl, kapatid. Walang mapaglagyan ang saya ng lahat nang makita nilang buhay si Daryl. Lumapit si Daryl at walang ano-anong nagtanong, nakita niyo ba si Yvette? Nagtinginan ang lahat at umiling. Medyo matagal na rin noong huling beses nilang nakita si Yvette. Kumunot ang noo ni Daryl, halatang hindi siya mapakali. Kapatid na Daryl. Dari. Bakit kaya hindi mo kami isama sa loob ng palasyo? Sigurado ako na maisasama natin si Yvette. Tama. Dari, hinihintay lang namin ang utos mo. Sumang-ayon si Zephyr at ang lahat, handa silang lumaban. Kahit na hindi sabihin ni Daryl, alam ng lahat kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Magsasawa ng martial arts marriage tournament, at halata naman na gustong-gusto nang makita ni Daryl si Yvette. Si Yvette ang pinakamamahal ni Daryl, kaya handa nitong gawin ang lahat. Hindi. Umiling si Daryl, hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Ang New World Emperor ay nag-recruit ng mga makakapangyarihang magsasaka, kaya kahit na anong lakas ng Elysium Gate, alanganin pa rin sila. Kung ganun, anong gagawin natin? Hindi mapakaling tanong ni Zephyr. Sumilip siya sa Real City. Balita ko bukas na daw mag-uumpisa ang martial arts marriage tournament. Marami na raw nagpalista, kaya kung hindi tayo kaagad kikilos, baka mawalan na tayo ng pagkakataong makatakas. Maging si Nimbus at ang iba pa ay takot na tumingin kay Daryl. Huminga ng malalim si Daryl at sumagot, may naisip ako. Sasali ako sa martial arts tournament. Mukhang wala akong choice. Kailangan ni Daryl na makapasok sa palasyo para kay Yvette, pero alam niya rin kung ano ang pwedeng maging kapalit ng gagawin niyang to. Kung mamalas-malasin siya, baka mamatay pa siya, kaya wala siyang choice kundi ang sumali na lang sa tournament. Ano? Nais niyang makipagkumpetensya sa paligsahan. Ano? Gusto niyang sumali. Gulat na gulat ang lahat sa sinabi ni Daryl. Maghintay na lang kayo sa labas ng Royal City para kung sakaling kailanganin ko ang tulong nyo, madali ko kayong matatawag. Pagkatapos magsalita ni Daryl, nagmamadali siyang tumakbo papunta sa Royal City. Pagkarating niya sa entrance, nanlaki ang kanyang mga mata sa sobrang gulat. May 2 lamesa sa labas ng palasyo kung saan magpapalista, pero halos hindi na mahulgan ng karayom ang lugar sa sobrang daming tao. Titang na! Bakit maraming mga tao dito upang makipagkumpetensya sa paligsahan? Bulong ni Daryl sa sarili habang tinitingnan ang mga patakaran ng paligsahan. Ang mga maharlika ng bagong daigdig ay hinati ang paligsahan sa isang kompetisyon sa panitikan at martial arts. Ang kompetisyon ng martial arts ay medyo nagpapaliwanag. Ito ay isang kompetisyon upang subukan ang kapangyarihan ng isang magsasaka. Sa kabilang banda, ang kompetisyon sa panitikan ay upang subukan ang mga talento ng mga paligsahan, musika, chess, kaligrafya, at pagpipinta, astronomiya at heograpiya, at marami pang iba. Napagpasyahan ng emperador ng abgong daigdig na kapag ang kampiyon para sa kompetisyon sa panitikan at martial arts ay napili, hahayaan niya ang kanyang anak na pumili kung sino ang gusto niya bilang kanyang prince consort. Hindi mahalaga kung sino ang pumili ng kanyang anak na babae, magiging magandang balita pa rin ito para sa bagong daigdig. Pagkatapos ng lahat, maraming tao ang lumahok sa kompetisyon. Hindi alintana kung sino ito, ang nagwagi ay magiging napakalaking may talento na tao. Ito ay lamang ng isang martial arts, kasal paligsahan. Ano ang lahat ng mga labis na patakaran na ito? Nag-isip si Daryl habang papunta sa lugar ng pagpaparehistro. Hoy, nakita mo si Daryl Darby? Ang pinunong sekta ng Elysium Gate. Nakita mo ba siyang lahat? Nagkaroon ng gulo sa likuran niya. Tumalikod si Daryl, natigilan siya sa pagsasalita. Mga 100 metro ang layo, tinanong ng First Scope at ng kanyang mga kapatid ang mga tao sa karamihan ng tao kung nakita nila si Daryl. Nakita din niya si Eric sa ibang direksyon.
Ang lalaking iyon ay may isang madilim na ekspresyon sa kanyang mukha habang hinanap niya si Daryl. Titang na! Bakit nandito na naman sila? Hindi ko binigay kay Stella ang antidote. Bakit hindi nila ito binitawan? Sumimangot si Daryl. Natigilan siya at galit na galit sa panahon ding iyon. Pagkatapos, napagtanto niya na kailangan pa ni Stella ng 3 araw upang ganap na mapagaling, kaya't hindi maniniwala si Eric sa mga sinabi nito. Napagpasyahan niyang nagsinungaling si Daryl sa kanyang anak na babae. Titang na! Kung patuloy nilang ginugulo ako, hindi ako makakalaban sa paligsahan. Higit sa lahat, patuloy silang sumisigaw para sa kanya. Napakadali upang makaakit ng mga malakas na magsasaka ng Martial Emperor mula sa palasyo. Kailangan niyang iwasan ang mga ito ng mabilis. Ibinaba ni Daryl ang kanyang ulo upang walang makapansin sa kanya. Guro! Pagkatapos, may tumapik sa balikat ni Daryl, parang natuwa sila. Kasabay nito, isang mabulaklak na samyo ang lumapat sa kanya. Tumalon si Daryl, lumingon siya, at bigla, gumaan ang pakiramdam niya. Ito ang 4 dragons at 4 phoenixes. Bilis, takpan mo ako. Bumalik sa kanyang katinuan si Daryl at binigyan sila ng mga tagubilin. Mabilis niyang iniwan ang lugar ng pagpaparehistro, kasama ang 4 dragons at 4 phoenixes bilang kanyang takip. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa isang inn. Sumimangot si Daryl, nalungkot siya. Titang na! Si Eric at ang kanyang 4 na simpleng mga alagad ay naghahanap sa kanya sa buong lungsod ng Maharlika. Mukhang hindi siya maaaring magparehistro para sa paligsahan. Hindi niya rin sila nakakalaban dahil maakit ang mga gwardya. Ano ang dapat niyang gawin? Nang mapansin niya ang pagsimangot nito, nagpunta si Eldest Phoenix at umupo malapit sa kanya. Malumanay siyang nagtanong, Guro, ano ang nakakaabala sa iyo? Pagkatapos, nagtanong din si Eldest Dragon na nagtanong, Guro, hindi mo ba sinabi na nais mong isama ang Prinsesa Yvette? Bakit nagaganap pa rin ang martial arts kasal? Swish! Ang pangalawang dragon at ang iba pa ay tumingin agad kay Daryl. Mapait nang umiti si Daryl habang ipinapaliwanag ang sitwasyon sa kanila. Pagkatapos ng lahat, sila ay kanyang mga tauhan, hindi siya natakot na pagtawanan siya ng mga ito. Gayunpaman, tumawa si Eldest Dragon matapos ang paliwanag ni Daryl. Nakita ko. Kaya, nagpunta ka upang iligtas ang prinsesa, ngunit ang mga gwardya ng palasyo ay napigilan ka. Guro, malamang na naisip ng emperor na namatay ka nang mahulog ka sa moat. Gayon din, kasalukuyang hinahanap ka ni Eric Scope at ng kanyang mga alagad, na sigurado akong maalarma ang pamilya ng hari sa lalong madaling panahon. Kung nalaman nila na hindi ka patay, aba, hindi ko rin kayang isipin ang mga kahihinatnan. Gayunpaman, mayroon akong solusyon para sa iyong pinakakagyat na problema. Kinuha ng Eldest Dragon ang isang maskara, manipis ito tulad ng papel, at mayroon itong magagandang tampok. Isang maskara. Sumimangot si Daryl. Misteryosong ngumiti si Eldest Dragon at sinabi, Guro, ang maskara na ito ay isang mahalagang kayamanan. Hanggat isinuot mo ito, mababago mo ang iyong mukha ayon sa gusto mo. Malawak nang ngumiti si Eldest Dragon. Isuot mo lang ang maskara na ito at palitan ang iyong pangalan. Walang makikilala sa iyo sa paligsahan. Ang 4 na mga dragon at 4 na mga phoenixes ay gumawa ng maraming kilabot na mga bagay bago sila dalhin ni Daryl. Ginamit nila ang parehong mga maskara upang maiwasan ang mga habulin. Siyempre, ang mask ay may maraming mga pagkukulang din, hindi ito dapat makipag-ugnay sa tubig, at dapat lumayo ang isa sa mga taong pamilyar sa kanila. Kung hindi man, madali pa rin silang makilala ng isang tao. Natuwa si Daryl. Hindi siya makapaghintay na isusuot ang maskara. Makalipas ang ilang minuto, pumalakpak si Eldest Dragon sa kanyang kasiyahan sa kasiyahan. Tapos na, Guro. Pagkatapos, ipinasa niya ang isang salamin kay Daryl. Tinanggap ni Daryl ang salamin at tiningnan ito. Natuwa siya sa mukha niya. Siya ay may balbas at lumitaw na hindi gaanong magaspang at mas kalmado at matatag. Malaki ang pagbabago ng kanyang hitsura. Kahit na makakita siya ng mga taong pamilyar sa kanya, tatagal ng ilang oras upang makilala siya. Maliban kung, siyempre, nakita nila siya mula sa isang napakalapit na distansya. Tawa ng tawa si Daryl. Ang Eldest Dragon ay walang kaaya,
aya, ngunit pakinabang ito. Dahil binago niya ang kanyang pagkakakilanlan, maaari siyang lumahok sa kompetisyon nang walang anumang takot. Master, may takdang oras ang maskara dahil sa material nito. Pagkatapos ng 12 oras, kakailanganin mong magpalit ng bago. Ngunit, sigurado akong higit pa sa sapat iyon upang makipagkumpetensya ka sa kompetisyon, sabi ni Eldest Dragon na may chuckle. Tumango si Daryl. Pagkatapos, sinabi niya, nga pala, huwag mo akong tawaging master mamaya, tawagin mo akong boss. Mula ngayon, ako si Luca Moonlight. Dahil binago niya ang kanyang hitsura, kailangan niyang palitan din ang kanyang pangalan. Sumang-ayon siya na makilala si Yvette sa Moonlight Lake, kaya nais niyang gunitain yon at i-tweak ito sa kanyang bagong pangalan. Oo, boss. Sabay-sabay na sumagot ang 4 na mga dragon at ang 4 na mga phoenixes. Sinabi sa kanila ni Daryl na manatili sa inn habang papunta siya sa lugar ng pagpaparehistro ng mag-isa. Nang nandoon siya, nag-sign up si Daryl para sa parehong mga kompetisyon sa panitikan at martial arts. Si Daryl ay medyo malakas na, ngunit hindi siya sigurado kung maaari siyang manalo sa kompetisyon ng martial arts. Kaya, nagpasya siyang pumirma din para sa kompetisyon sa panitikan. Ang 7 Treasures Exquisite Pagoda ay mayroong pangtong, at siya ay dalubhasa sa martial arts at panitikan. Dapat na makakuha ng magandang ranggo si Daryl sa tulong ni Pangtong. Natuwa si Daryl nang walang makilala sa kanya noong siya ay nasa maskara. Nakita niya ang ilang pamilyar na mukha sa mga kalahok, at marami sa kanila ay malakas na magsasaka mula sa mga sekta ng World Universe. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay hindi kahit na binigyan siya ng pangalawang pagtingin. Matapos siya magparehistro para sa kompetisyon, bumalik si Daryl sa inn upang magpahinga. Siyempre, hindi nakalimutan ni Daryl na ipaalam kay Zephyr na bigyang pansin ang sitwasyon ni Moonlight Lake. Kung si Yvette ay lalabas-palabas ng palasyo ng gabing iyon, hindi na niya kailangang makipagkumpetensya sa susunod na araw. Gayunpaman, isang gabi ang lumipas, ngunit walang balita mula kay Zephyr. Kinabukasan, maaga namang nagising si Daryl. Pagkatapos niyang maghugas at mag-agahan, si Daryl ay nagtungo kasama ang 4 na phoenix. Naglakad si Daryl hanggang sa harap ng palasyo. Mula sa malayo, nakakita siya ng isang paunawa na ang palasyo ay naipost sa board ng paunawa. Sinundan niya ang karamihan ng tao upang tingnan at napagtanto na ang mga patakaran sa kompetisyon. Dahil ang ilang mga kalahok ay nagparehistro para sa parehong mga kompetisyon sa panitikan at martial arts, ang parehong mga kompetisyon ay gaganapin ng magkahiwalay. Ang kompetisyon sa martial arts ay gaganapin sa umaga at ang pampanitikan sa hapon. Ang parehong mga kompetisyon ay may parehong estilo, ang mga kalahok ay dumaan sa mga pag-aalis ng ikot upang magpatuloy sa susunod. Ang unang araw ay ang pauna, at pagkatapos ang mga laban sa pag-aalis ay magaganap para sa susunod na 3 araw hanggang sa magkaroon sila ng kanilang finalist. Matapos niyang basahin ang mga panuntunan, si Daryl ay nagtungo sa lugar ng kompetisyon, ang 9 na araw na altar. Ginamit ang emperador ng bagong daigdig ng 9 na araw na altar nang umakyat siya sa trono. Gayunpaman, ito ay ginawang isang lugar ng kompetisyon. Sa sandaling yon, ang dambana ay nahahati sa 2, isa para sa kompetisyon sa panitikan at ang isa para sa kompetisyon ng martial arts. Nang makarating siya roon, hinihingal si Daryl na taranta siya. Maraming tao sa 9 na araw na altar. Tila tulad ng balita tungkol sa paligsahan sa martial arts ng Princess Yvette na nagdulot ng isang malaking kaguluhan sa Royal City. Ito ay unang araw pa lamang, at mukhang lahat ng tao sa lungsod ay naroon upang panoorin itong magbukas. Ang libong mga sundalo na may maliliit na kulay na nakasuot ay nakatayo ng maayos sa 2 hilera sa pasukan ng 9 Suns Altar. Mula sa malayo, ito ay isang kamanghamanghang tanawin. Isang lalaki ang nakatayo sa harap ng hukbong hari, bihis siyang bihis, upang ipakita ang kanyang marangal na katayuan. Ito ay si Florian Darby. Tama yon, ang deputy examiner para sa paligsahang iyon ay si Florian Darby, at si Sloan ang tagasuri. Sa paglipas ng mga taon, ang matalino na Florian ay nagkaroon ng mabilis na mga promosyon. Siya ay naging isang supervisor sa militar, at pagkatapos ay siya ay gobernador general. Parang may posisyon sa kapangyarihan ang lalaki. Marahil ay dahil alam niya kung paano pumili ng kanyang laban, at madali niyang mabasa ang iba.
Sa makatuwid, pinahahalagahan ng New World Emperor ang kanyang mga talento. Kaya, ginawa ng Emperor na siya at si Sloan ang namamahala sa paligsahan. Florian. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Daryl. Nagulat siya at galit na galit, tapos naging emosyonal siya. Hindi makakalimutan ni Daryl kung paano siya na-frame ng Florian. Magkakapatid sila dati, ngunit hindi kailanman ginusto ni Florian na magkaroon ng ugnayan na iyon kay Daryl. Patuloy niyang itinulak si Daryl sa kanyang kamatayan. Maraming taon na siyang hindi nakikita ni Daryl. Hindi niya inaasahan na hindi lamang si Florian ang hindi nakakuha ng masamang karma na nararapat sa kanya, ngunit nabuhay siya ng isang mabuting buhay sa bagong daigdig. Hindi lamang siya isang mataas na opisyal, ngunit siya rin ang deputy examiner ng paligsahan. Pinigilan ni Daryl ang kanyang galit, hindi niya ito ipinakita sa mukha. Sinundan ni Daryl ang iba pang mga kalahok sa altar. Nang lampasan niya si Florian, hindi siya napansin ng kanyang kapatid. Bumuntong hininga si Daryl. Sa parehong oras, si Daryl ay medyo nalito. Kakatuwa na ang New World Royals ay walang ginawa nang mahulog siya sa moat. Naisip ba nila na nalunod siya? Kung iyon ang kaso, bakit walang mga anunsyo tungkol doon? Hindi alam ni Daryl na inakala ng New World Emperor na siya ay patay na, at inutusan niya ang buong palasyo na panatilihin ang balitang iyon. Pagkatapos ng lahat, nais nila ang isang maayos na paligsahan sa martial arts. Sa pag-aasawa, hindi nila ginusto ang anumang labis na gulo. Kung ang balita tungkol sa pagkamatay ni Daryl ay kumalat, ang Elysium Gate ay nais na maghiganti. Kahit na hindi natatakot ang Emperor, makakaapekto pa rin ito sa paligsahan. Pagkatapos, nagulat ulit si Daryl nang nagpatuloy siyang sundin ang karamihan sa tao sa 9 na araw na altar. Nakita niya ang isang mataas na platform na gawa sa Chinese white jade sa hilagang bahagi ng 9 na araw na altar. Ang isang trono ay inilagay sa gitna, at ang New World Emperor ay nandoon. Ang Empress at maraming prinsip at prinsesa ay nakatayo sa likuran niya. Dahil iyon ang unang paligsahan sa martial arts ng New World para sa kanilang prinsesa, lahat ng mga malalakas na magsasaka mula sa 9 na darling ay naroon. Ang New World Emperor ay naroon upang panoorin ang mga paunang pag-ikot dahil ang kompetisyon ay higit na mahalaga sa kanya. Sush! Kapag nagkita ang mga kalaban, lalo pa nilang pinapalala ang bawat isa. Nang makita niya ang emperador ng bagong daigdig, kinuyom ni Daryl ang kanyang kamao at pinilit na pigilan ang galit sa kanyang puso. Titang na! Ang emperador ng bagong daigdig ay pumatay sa kanyang Panginoon, Ford South. Pagkatapos, pinilit niyang ihiwalay sila ni Yvette. Dapat maaga na siyang naghiganti. Pero, ang mga mata ni Daryl ay nakatingin sa isang sexy na babae sa susunod na segundo na nakasuot ng isang kulay gintong bestida na may mga accessories sa ulo. Siya ay elegante at nakakaakit ang kanyang sexy na katawan. Ito ay wala ng iba kundi si Yvette Lane. Ang nakikita lang nila ay ang ekspresyon niya sa buong paligid. Nakaupo siya roon sa isang tingin na parabang nawala ang kanyang espiritu. Nakakaawa siya. Nawalan ng pag-asa si Yvette, at nawalan siya ng gana mabuhay simula noong nalaman niyang patay na si Daryl. Sinubukan niya ring patayin ang sarili niya ng ilang beses, pero palagi siyang nahuhuli. Inutusan siya na manood ng kompetiton ngayong araw kahit na sobrang lungkot niya. Nakaupo siya roon pero hindi siya nakikinig at nanonood ng kompetisyon. Ang nasa isip niya ay puro si Daryl lang. Wala nang saysay para mabuhay pa siya dahil namatay na ang mahal niya. Wala nang saysay at hindi na importante kung sino pa ang magiging prince consort niya. Yvette, gusto siyang puntahan ni Daryl pero pinigilan niya ito sa sandaling iyon. Nakikita niya na nabawasan ang bigat ni Yvette sa loob pa lang ng 2 araw, mukha rin siyang depressed. Nasaktan si Daryl pero sinubukan niyang pakalmahin ang sarili niya. Tumingin siya sa paligid niya at napansin ang mga pamilyar na tao. Si Wetianus ng Wudan, ang elders ng Chanshan, at ang iba pang elite ng mga sekta na pumunta sa preliminaries. Lalo na si Wet na isa sa mga younger generation ng alagad ng Wudang noong nakaraang 10 taon. Siya ngayon ang isa sa mga contenders ng next generation sect master ng Wudang na may magandang kinabukasan bilang isang level 2 martial emperor. Maraming pamilyar na tao rito. Kinakausap ni Daryl ang sarili niya habang sumasaglit ng tingin at naging malamig ang ekspresyon niya. Oh! Bakit nandito rin siya?
isang lalaki ang nakatayo roon na may pagyayabang sa mga tao. Ito ay ang Deputy Master ng Incandescent Sect, si Matthew Hanson. Kumunot ang noo ni Daryl at litong-lito siya nang makita niya ito. Hindi ba malala ang sakit ni Mateo na gawa ko 10 taon ang nakaraan? Hindi lang siya mukhang gumaling pero sasali rin siya sa kompetisyon. Hindi na mapigilan ni Daryl pero tiningnan niya na ang tao sa tabi ni Mateo at nalito siya. Ito ay isang binata pero matanda ang aura. Ito ay si Ambrose Darby. Narito rin ang lalaking to. Ang ekspresyon niya ay nagbago at naging terrible ang kanyang mood habang nasa isip niya ang mga ito. Ang binate na ito ang tumulong kay Megan na kalabanin siya noong sa Ancient Tomb. Akala niya ay anak ni Megan at Kent si Ambrose noong mga oras na yon, pero hindi niya inaasahan na isa itong Incandescent Sect disciple. Hindi pa rin alam ni Daryl na ang binate ay sarili niyang anak noong mga oras na yon. Hindi napansin ni Mateo ang mga pagtingin ni Daryl habang nakatayo siya roon at pinapakiramdaman ang lakas ng mga contestant at nakangiti. Wala ni isa sa mga contestant ang makakapantay sa kanya. Siguradong siya ang mananalo sa martial arts competition. Ngumiti si Ambrose sa sandaling iyon at sinabing, "Master, kailangan mong manalo at ibalik si Tita Yvette sa Incandescent Sect." Ninakaw ni Ambrose ang elixir mula kay Ophelia Lane sa elixir competition noong nakaraang 2 buwan na naging dahilan para gumaling ang mga sugat ni Mateo. Ibinalik ni Mateo ang kanyang fighting spirit noong gumaling na siya at naibalik na ang kanyang internal energy. Mabilis dumating ang balita sa New World Royals na nag-ayos ng martial arts marriage tournament. Umaasa si Ambrose na mananalo ang kanyang master para mapakasalan niya si Yvette. Si Yvette ay importanteng tao para sa puso ni Ambrose dahil mapapatay dapat siya ng New World Emperor kung hindi dahil sa kanya. Haha, tumawa si Mateo bago siya tumango kay Ambrose at sinabing, "Huwag kang mag-alala, pakakasalan ko ang Tita Yvette mo at ibabalik ko siya hanggat narito pa ako." Marami nang nakilala na magagandang babae si Mateo buong buhay niya pero espesyal si Yvette. Mayroon siyang regal aura bilang isang prinsesa at sa sexy niya na katawan. Siya ay sobrang perpektong babae. Maswerte siya sa kalahating buhay niya kapag napakasalan niya ang ganitong klase ng babae. At saka, aangat muli ang Incandescent Sect. May babalik na nila ang glory days kapag nakasal si Yvette kay Mateo para kumapi sa New World Royals. Ang kada contestant dito ay nakarating na sa sandaling yon. Marami sa kanila ang nagtipon sa paligid ng Nine Sons Altar at nag-uusap-usap dahil sa kasiyahan. Sila ay nag-uusap tungkol sa tournament habang nakikita nila ang isang event na isang beses lang sa buhay nila makukuha ang oportunidad para sa kanila. Maraming malalakas na naglilinang dito. Oo nga, sino kaya ang magiging prince consort? Ang New World Emperor ay tumango kay Florian sa sandaling yon. Ang preliminaries ng martial arts competition ay magsisimula na ngayon, huminga ng malalim si Florian at sumigaw. Si Daryl at ang iba pang mga contestant ay mabilis na naghiwalay para bumuo ng 12 kada grupo habang nagsimula na ang pagsubok sa mga kapangyarihan nila. 12 ang Chinese White Jade Boulders sa gitna ng parisukat na ang bigat ay mga nasa 900 na kilo. Ang preliminary ay simple lang, kada contestant ay dapat buhatin ang Chinese White Jade Boulders. Kahit na sinong ordinaryong tao ay hindi kayang buhatin ang mga ito. Pero, isang cultivator sa Martial Saint level at mas mataas pa, ay kayang-kaya ito. Ang level 1 Martial Saint ay kayang buhatin ang isang Chinese White Jade Boulder sa ilalim ng normal na mga pagkakataon kasama na ang kondisyon ng preliminary na dapat mabuhat nila ay 3 boulder. Sa madaling salita, ang mga contestant ay dapat level 3 Martial Saint para maipasa ang preliminary round. Nakangiti si Daryl noong nakita niya yon. Ang unang grupo ng contestant sa maya-mayang pumunta sa mga Chinese White Jade Boulders sa gitna ng parisukat. Wow! Nabuhat niya! Nakamamangha! Marami sa contestant ay mabilis na binuhat ang mga boulder na naging dahil para ang mga tao sa paligid ay sumigaw dahil sa gulat. Hindi lahat ay kayang pumasa sa preliminary round. Kahit na malapit na sila sa 100,000 na mga nag-sign up para sa competition, mga nasa 1,000 lamang ang level 3 Martial Saint. Gasp! Ang mga tao ay nagsimula ng mag-cheer sa sandaling yon. Oh! Ang lalaking ito ay nakabuhat ng 8 boulder. 8. My gosh!
Anong klaseng kapangyarihan ang mayroon siya? Patuloy na dumadagsa ang mga comment galing sa mga tao. Sinusundan din ni Daryl ang kanilang mga tingin, at napansin nila ang isang gwapo na lalaki na binuhat ang mga boulder sa gitna ng parisukat. Ito ay wala ng iba kung hindi si Wyatt Yenos. Ang adjudicator sa gilid ay sinabi ng may paghanga, Wyatt Yenos, isang level 2 martial emperor, ay nakapasa na sa preliminary. Patagong kinakausap ni Daryl ang sarili niya, isa siyang level 2 martial emperor. Hindi na nakapagtataka na isa siya sa mga magagaling na younger generation sa Wudang sect. Gayunpaman, hindi na niya ito isinapuso. Kahit na talentado si Wyatt, masasabi mo pa rin na mala siya kapag nakita niya si Daryl. Ang mga tao ay nagsigawan habang si Daryl ay malalim pa rin ang iniisip. Mabagal na pumasok si Mateo sa competition square. Siya ang deputy sect master ng incandescent sect. Dumating siya para makipagkumpete rin. Si Mateo ay isang sikat na tao 10 taon ang nakaraan. Sa mundo ng mga naglilinang ay tinatawag siyang Evil Samaritan dahil ang kapangyarihan niya ay masama at matuwid. Marami pa rin ang nakakakilala sa kanya kahit na matagal siyang nakakulong. Ngumiti si Mateo sa sigaw ng mga tao habang ginagamit niya ang kanyang internal energy at binuhat ang 12 na Chinese white jade boulders ng sabay-sabay. Gasp! Marami ang hindi nakapagpigil ng hininga sa nakita nila. 12 boulders. Siya siguro ang may pinakamaraming nabuhat na boulders sa competition na ito. Siyempre naman, siya ang deputy master ng incandescent sect. Hindi natigil ang pag-uusap habang ang adjudicator ay nasa gilid din, nanginginig at sinabing, si Mateo Hanson, isang level 4 martial emperor, pasado. Ang mga tao ay natahimik noong sinabi niya yon. Isang level 4 martial emperor. Siya siguro ay isa sa mga makapangyarihan na naglilinang sa buong mundo. Nakangiti si Mateo at humakbang noong naramdaman niya ang pagkagulat ng mga tao. Haha, ang New World Emperor ay tumango. Nakaka-excite na agad ang preliminary. Hindi na ito masama. Lalo na itong Mateo Hanson. Malakas siya na may espesyal na aura. Pambato ko siya. Ang New World Emperor ay tumalikod at tumingin kay Yvette. Yvette, ano sa tingin mo? Maraming malalakas na naglilinang ngayon dito. Pwedeng-pwede ka pumili ng kahit sino at sila ay mas magiging malakas kaysa kay Daryl Darby. Ngumiti si Yvette pero wala siyang sinabi. Pamilyar siya kung sino si Mateo Hanson, siya ang deputy master ng incandescent sect. Evil Samaritan ang tawag sa kanya ng mga tao. Noong nakaraan ay pumunta siya sa birthday ng kapatid nito na si Laura Hanson, kasama si Sloan kung saan nakita niya kung gaano siya nawasak dahil kay Daryl. Hindi alintana kung si Mateo o iba ang nanalo, mas gugustuhin niya na lang mamatay kaysa pakasalan ang mga ito dahil mahal niya si Daryl. Hindi lang gumaling si Mateo pero mas lumakas pa siya ngayon. Nararamdaman ni Daryl na magiging level 5 martial emperor na si Mateo. Pero, hindi na siya nag-aalala. Siguradong hindi siya magpapakita ng awa kung maglalaban man sila ni Mateo sa competition. Malapit na ang oras para makipaglaban si Daryl. Patagong huminga ng malalim si Daryl habang palapit siya sa Chinese white jade boulder. Pagkatapos ay nagpanggap siyang nahihirapan bago niya buhatin ang 3 boulders. Sinasadyang itago ni Daryl ang kanyang kapangyarihan. Uminom ulit siya ng power suppression pill bago siya pumunta sa competition. Ang power suppression pill ay kayang itago ang aura ng isang naglilinang at itago ang tunay nitong kapangyarihan. Noong nakaraan, ginamit din ni Daryl ang pill na ito noong nasa Mist Laurentia at nagsilbing bodyguard ng Box Sisters. Nakasuot ng maskara si Daryl at nagpalit siya ng katauhan dahil kailangan niyang itago ang pagiging level 5 martial emperor niya. Kung hindi, maraming tao ang maakit sa kanyang lakas. Si Luca Moonlight, level 3 martial saint, pasado, sabi ng adjudicator nang hindi tinitingnan si Daryl. Ang pagiging level 3 martial saint ang isa sa mga kailangan para pumasa sa preliminary. Marami ang katulad niya, kaya naman hindi siya karapat dapat bigyan ng atensyon. Ngumiti si Daryl at bumaba na. Ang katotohanan, kayang bumuhat ni Daryl ng 15 na boulder gamit ang kanyang totoong lakas ng walang problema, pero hindi niya ito pwedeng ipakita dahil iniba niya ang pangalan at katauhan niya.
Ang resulta ng preliminary round ay lumabas na matapos ang kalahating oras. Mayroong 1,200 na contestant ang nakapasa mula sa 50,000 contestants na sumali sa competition at kasali na sa next round. Si Daryl ang nasa pinakadulo ng listahan at si Mateo naman ang nasa pinakaunahan. Ang iba ay naakit din sa mga ibang nasa competition bukod kay Mateo. Si Wyatt Yanus ang isa sa kanila. Si Wyatt ay isang contender para maging susunod na sect master ng Wudang. Sobrang gwapo niya at suave, bagay na bagay siya kay Prinsesa Yvette. Perpekto sila para sa isa't isa. Hehe, tumawa si Daryl habang nakikinig sa chismis sa labas noong sandaling yon. Preliminaries pa lang, magsisimula na ang totoong competition. Gusto niyang malaman ng lahat na siya ang lalaki ni Yvette, at walang makakaagaw nito sa kanya kapag nakapasok na siya sa finals. Pumikit si Daryl at nagpahinga noong iniisip niya ito. Kailangan niyang magpahinga dahil ang literary competition ay gaganapin sa hapon at kailangan niyang makapasok sa susunod na round. Gasp! Nakarinig si Daryl ng gulo mula sa baba noong nagpapahinga siya. Wow! Ang gwapo niya! Sobrang gwapo! Marami rin siyang tagapagsilbi, saang pamilya kaya siya galing. Ang cool niya! Bigla na lang nairita si Daryl sa sigaw ng babae na kadadaan lang. Eldest Dragon, anong nangyayari sa baba? Hindi na napigilang magtanong ni Daryl. Mabilis na pumasok si Eldest Dragon at sumagot, Boss, para may anak ng mayaman na naghahanda para sumali sa preliminary literary competition mamayang hapon. Sino kaya yon? Bakit masyadong big deal sa mga tao? Kumunot ang noo ni Daryl at naglakad lamang noong napansin niya na nakatayo ang 4 phoenixes na naakit noong paglabas niya. Sinundan niya ang mga mata nito, at napansin ang isang lalaki na nakaupo sa may lamesa, at umiinom ng tsaa sa unang palapag. Nagbigay siya ng isang matinding ara sa kanyang suot na white silk shirt. Gwapo ito at may angular facial features. Maraming lalaki na nakaitim ang nakatayo sa likod niya. Ito ang kanyang mga bodyguard. Si Kileng Doko yan, ang tagapagmana ng Doko family. Ang Doko family ay sikat sa cultivation family sa mundo ng paglilinang sa Middle Terra kasama si Kileng bilang young master ng Doko family. Hindi lang gwapo si Kilens pero hindi rin ordinaryo ang kanyang ugali at maraming napapatiling babae sa mga ngiti niya. Ang mga tao na pamilyar at kilala si Kileng na siya ang young master ng Doko family ay isang sikat na magaling sa lahat ng bagay. Music, chess, calligraphy at art siya rin ay magaling sa poetry at books. Pumunta siya sa literary competition para manalo. Ay! Ang gwapo niya talaga. Ang mga nakapaligid sa kanyang babae ay agad na mangha, at hindi na kayang pigilan ang sigaw noong nakita nila ang mga ngiti ni Kileng. Woo! Patagong huminga ng malalim si Daryl noong nakita niya ang mga nangyayari. Mukhang marami siyang makakalaban sa martial arts marriage tournament. Nakikita ni Daryl na pumasok din si Kileng sa loob ng inn para magpahinga saglit kaya naman hindi na siya nanood at bumalik na rin sa kwarto niya para magpahinga. Noong hapon, nagsimula na ang preliminary literary competition. Ang mga ordinaryong tao ay pumunta para manood ng competition at pinalibutan ang parisukat na layers. Napuno ang brim pero tahimik pa rin ang competition. Ito ang literary competition at kailangang tahimik ang kapaligiran. Kaya naman ang mga taong nanonood ay hindi na nagtangka mag-ingay. Libo-libo ang mga upuan na nasa competition square, at ang bawat isa ay may nakalagay na panulat at papel. Kahit na tahimik ang mga nanonood, hindi naman sila nagkulang sa sigasig. Dagdag pa doon, halos sa mga nanonood sa literary competition preliminary ang mga dalaga. Pareho pa rin kahit anong mangyari kung anong era, ay gusto pa rin ng mga dalagang ito ang mga talentado, matatalino. Halos lahat sa mga dalagang ito ay narito para kay Kileng Doko. Tumingin si Daryl sa northern side noong pumasok siya sa competition square at may binigay na upuan sa kanya. Katulad noong umaga, ang New World Emperor at ang iba pang mga royal ay naroon at nakaupo sa mataas na platform kasama si Yvette na hindi pa rin mapakali. Gasp! Bigla na lang sumigaw ang mga tao sa sandaling yon. Master Doko! Ang gwapo mo! Isa gwapong lalaki ang pumasok. Ito ay wala ng iba kundi si Kileng Doko na nakita ni Daryl noong hapon. Masasabi mo talagang may kakaibang aura si Kileng
dahil hindi lang ang mga tao ang napahanga niya pati na rin ang New World Emperor ay ngumiti dahil sa paghanga sa kanya. Ang literary competition na ito ay maraming naakit na gwapo at talentong lalaki. Si Killens ay mukhang talentado. Ang New World Emperor ay tumango kay Florian na nasa tabi niya noong naisip niya ito. Mabilis na intindihan ni Florian ang New World Emperor at humakbang bago sabihin, lahat kayo, ang literary competition preliminary ngayon araw ay magsusulat ng essay na kahit anong topic ang gusto nyo. Pwedeng astronomy, geography, chess, music, calligraphy, art, ranking formations o world governance. Isulat nyo kung saan kayo magaling. Tumingin sa paligid si Florian bago siya ngumiti at sinabing, ang mga may magaling na literary skills lang ang pwedeng mapakasa para sa susunod na round. Ang mga contestant ay biglang kumunot ang noo at lumalim ang mga iniisip. SHT! Mukhang pareho to noong mga nakaraang Imperial Examination. Patagong kinausap ni Daryl ang kanyang sarili sa sandaling yon. Hindi niya alam kung tatawa ba siya o iiyak. Magaling siya sa pagsusulat pero hindi siya pamilyar sa ancient writing style. Tama! Napaisip bigla si Daryl at kuminang ang kanyang mga mata. Nakipag-usap siya kay Pangtong sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Pangtong, kaya mo bang magsulat ng essay? Haha, tumawa si Pangtong, Master, huwag kang mag-alala. Madali lang yan para sa akin. Isang simple an essay, pero ang simpleng ito ay may halaga pa rin sa kanya bilang isang famous strategist ni Zhuge Liang noong Three Kingdoms. Napaisip si Pangtong ng ilang sandali bago sabihin, magsulat tayo tungkol sa ranking formations. Okay, tumango si Daryl bago niya utusan si Pangtong, oo nga pala, magsulat ka lang ng ordinary para makapasa tayo sa susunod na round. Hindi naman kailangan sobrang ganda. SHT! Ang New World Emperor ay nanonood galing sa taas at hindi siya pwedeng magpakitang gilas masyado. Baka mabuking ang totoong pagkatao ni Daryl kapag maganda ang sinulat niya at mapansin siya ng Emperor. Opo, Master. Sumagot si Pangtong at nag-isip muna bago siya magsulat ng essay. Nagsulat si Daryl habang sinasabi ni Pangtong ang mga dapat niyang isulat sa parehong oras. Wow! Nasa kalagitnaan na siya noong sumigaw ulit ang mga nanonood. Pinasana ni Killens ang papel niya. Ang bilis! Hindi mapagkakailang matalino talaga siya. Ang mga babae na humahanga kay Killens ay nagpakita ng papuri sa kanya. Tumingin si Daryl sa taas at nakita na tumayo na si Killens at binigay ang kanyang essay, habang ang ibang contestants at nagsusulat pa habang nag-iisip ng malalim. Ang galing ng gawa mo, humanga ang adjudicator sa gawa ni Killens. Mabilis niyang ibinigay ito kay Florian na hindi na nag-abala at mabilis na prinisinta ito sa New World Emperor. Magaling, ang New World Emperor ay natuwa at kumanta ng papuri matapos tignan ang gawa niya, maganda ang essay mo. Si Florian na nasa tabi niya ay mabilis na sumigaw, si Killens Doko ang unang nagpasa ng essay. Pasado. Maraming salamat po, kamahalan. Magalang na binati ni Killens ang New World Emperor gamit ang fist palm greeting bago siya umalis sa competition square. Ang mga babae sa paligid ay hindi na napigilang mag-usap-usap at pinuri ang kanilang idolo. Siya ang unang nagpasa at pinuri pa siya ng Emperor. Sigurado akong mas angat siya sa iba. Isang talentado at matalinong lalaki lang ang nababagay sa isang magandang prinsesa. Hehe, ngumisi si Daryl noong narinig niya ang mga nag-uusap. Kahit na talentado si Killens, hindi pa rin siya sigurado kung siya ang nanalo sa literary competition. Si Daryl ay humingi ng tulong kay Fledgling Phoenix, Pangtong pagkatapos ng lahat. Maraming contestant ang nagpasa na ng mga essay nila maya-maya. Sumunod na rin si Daryl at pinasa ang sa kanya. Siyempre naman, kahit na simple lang ang sinulat na essay ni Pangtong, mabilis pa rin siyang nakapasa sa preliminary katulad ng inaasahan ni Daryl. Haha! Natuwa si Daryl dahil nakapasa siya sa literary at martial arts preliminaries. Ang susunod naman na araw ay ang totoong competition na. Tiningnan niya si Yvette na nakaupo sa mataas na platform noong pagkaalis niya sa competition square at bigla na lang siyang nakaramdam ng pagpupumilit sa kanyang puso. Yvette, hintayin mo pa ako ng 3 araw. Makakapasok ako sa finals pagkatapos nun. Mabilis na bumalik si Daryl sa inn para makipagkita sa 4 dragons at 4 phoenixes.
May taong bigla na lang lumabas sa competition square at binangga si Daryl sa sandaling yon. Dad. Oh. Bakit mo ako binangga ang laki-laki ng daan? Saan ka ba pupunta? Nalungkot si Daryl at naguluhan sa parehong oras. Ang lambot, saan ba ako bumangga? Sa susunod na segundo, tumingin si Daryl sa tao sa harapan niya at bigla na lang siyang natigilan. Ang tao na ito ay nakasuot ng kulay pastel yellow na shirt at may malinis na mukhang matalinong mukha. Klaro naman na isa itong literary competition contestant. Gayunpaman, mabilis na intindihan ni Daryl ang rason kung bakit sila nagkabanggaan. Ang taong ito ay isang babae na nagdadamit lalaki. Oo, sigurado si Daryl doon. Naguluhan si Daryl sa sandaling yon. Bakit may isang babae rito na nagdamit na panglalaki para pumunta sa literary competition? Pakakasalan niya ba si Yvette kapag nanalo siya sa competition? Tignan mo nga kung saan ka dumadaan, hindi natutuwang sinabi ito ng tao bago pa makapagsalita si Daryl. Ha? Ikaw ang nakabangga sa akin, pero ikaw ang nagsasalita dyan. Kumunot ang noo ni Daryl at hindi niya alam kung tatawa ba siya o iyak. Ang babae na ito ay si Parker Johan mula sa Yellow Sea Continent, ang heiress ng famed Sword Manor. Ang famous Sword Manor ay kung nasaan matapos ang ilang libong taon at naging sikat dahil sa paggawa ng mga sandata. Sila ay sikat mula sa mundo ng mga naglilinang sa Yellow Sea Continent. Si Parker ang anak ng master ng famed Sword Manor at matalino ito. Hindi lang siya talentado sa paglilinang pero sikat din siya sa pagiging matalino. Si Parker ay matagal nang gusto lumabas at maghanap ng karanasan sa mundo. Mabilis siyang pumunta rito noong narinig niya na gumawa ang New World Emperor ng Martial Arts Marriage Tournament dahil gusto niyang makipagkilala sa mga magagaling na bayani ng mundo. Sa parehong oras, gusto niya rin kuhain ang oportunidad na ito para ipakita ang kanyang galing. Sumali siya sa Martial Arts Marriage Tournament para patunayan na mas magaling siya kaysa sa mga lalaki. Binigay niya na ang kanyang essay at nalaman na nakapasa rin siya para sa susunod na round. Masaya siya at pabalik na sana sa inn bago bumangga kay Daryl. Nagalit si Parker sa mukhang ordinaryong tao na nasa harap niya pero ang mga mata niya ay bastos at lalong uminit ang ulo niya. Ang kapal ng mukha. Hoy! Hindi masaya si Parker at sinabing, wala ka bang sasabihin matapos mo kong banggain? Wala ka bang manners? Ha? Natigilan si Daryl noong narinig niya ito at tumawa siya bago niya ito tingnan ganon. Ikaw ang nakabangga sa akin, bakit ko kailangang mag-sorry sa'yo? Masyado siyang matapang para magpanggap na lalaki at makipaglaban sa literary competition. Siguro ay isa siyang heiress ng mayamang pamilya. Galit na si Parker habang sinasabi niya ito, hoy ikaw! Hindi ka magsusorry? Sige! Mag-ingat ka susunod at wag mo kong hahawakan. Ang tindi niya. Siya ang sikat na heiress ng famed Sword Manor. Dapat ay magalang ang lahat ng tao sa kanya. Gustong turuan ni Parker ang bastos na lalaking to ng leksyon kung hindi lang mabubuking ang katauhan niya. Nakatayo lang si Daryl doon bago niya tiningnan ang babae, pero hindi na niya ito pinansin. Haha! Binabalaan niya ako. Patagong ngumiti si Daryl noong nakita niya ang galit na mukha ni Parker at sinabing, ano naman kung makita kita ulit? Anong gagawin mo sa akin? Babae ka naman, bakit ka nagpapanggap? Gusto mong pakasalan ang prinsesa? Ang totoo niyan, ayaw na makipag-away ni Daryl sa kanya. Pero wala siyang nagawa sa sandaling yon pagkatapos niyang makapasa sa preliminaries at naisip niyang asarin ito. Na-curious si Daryl kung sino ang babaeng ito at bakit ang tapang niya para magpanggap siyang lalaki para makapunta sa Martial Arts Marriage Tournament. Hindi ba siya natatakot na baka patayin siya kapag nabuking ang pagkatao niya? Ikaw. Nanginig si Parker at tiningnan si Daryl. Paano niya nalamang babae ito? Walang makakapagsabi simula noong nag-register sila hanggang sa sandaling yon. Ngumit si Daryl sa susunod na sandali at inasar siya. Napagtanto ni Parker ang isang bagay at namula siya. Tama, ngayon ay binangga niya ko. Baka may naramdaman siya. Nahiya si Parker, sa pag-iisip niyang yon ay namula siya bago siya nataranta. Bakit? Ngumiti si Daryl noong nakita niyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya at sinabing, makikipag-away ka pa rin ba sa akin? Ang martial arts tournament na ito ay para pumili si Prinsesa Yvette ng Prince Consort.
Anong mangyayari kapag nalaman ng New World Royals na may babaeng nagpapanggap na lalaki sa kompetisyon na to? Ako, namula ang mukha ni Parker. Hindi siya mapakali at hindi na niya alam ang sasabihin niya. Hinila niya si Daryl sa gilid nang hindi nagpapahalata sa mga tao bago niya kagatin ang mga labi niya at sinabing, "Sige na, mali ako at palalampasin ko to, pero pakiusap wag mong sabihin sa iba. Pwede mo ba akong tulungan magtago ng sikreto?" Ang mga mata ni Parker ay punong-puno ng pag-asa noong sinabi niya yon. Ang katotohanan, siya ay nag-atubiling magmakaawa kay Daryl dahil siya ang heiress ng famed Sword Manor. Kailan niya kailangang magmakaawa sa ibang tao? Pero wala na siyang nagawa. Sinuway niya ang patakaran sa pamamagitan ng pagpanggap niyang maging lalaki para makasali sa tournament. Mas gugulo pa kapag nalaman ito ng New World Royals. Hindi ba mas maganda kapag mas naging mabait siya simula pa lang? Ngumiti si Daryl at sinabing, "Hindi naman natin kilala ang isa't isa, bakit kita tutulungan? Sigurado akong pinagsisisihan mo na ngayon ang pang-aasar mo sa akin." Nag-aalala si Parker habang nakakapit sa damit ni Daryl. "Sige na please, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mong sabihin sa iba." Mas nakakaawa siya kapag sumuko siya dahil kakapasan niya lang sa preliminaries. Ginawa niya rin naman ang lahat para makapasok sa finals gamit ang kanyang talento. Ngumiti si Daryl pero hindi nagsalita. Natataranta si Parker at kinagat niya ang kanyang labi. "Bakit hindi na lang kita dalhin sa bangketa sa bahay ng Governor General? Mayroon akong imbitasyon." Tumingin si Parker kay Daryl at nagpatuloy magsalita. Ang Governor General ang susunod na sikat pagkatapos ng New World Emperor. Kaya ang pagpunta sa bangketa ngayong gabi ay makikilala mo ang mas maimpluwensyang tao kaysa sa mga contestant. Ano sa tingin mo? Kinagat ni Parker ang kanyang mga labi. Ito na ang huli niyang pag-asa, at kailangan na niyang lumaban pabalik kay Daryl kapag ayaw pa rin nitong pumayag. Si Daryl na nasa harapan niya ay tinitingnan siya na parang ordinaryong tao lamang na walang background o kung anuman. Kailangan niyang i-consider ang sarili niya na pinagpala ng kanyang mga ancestor, dahil pwede siyang makapunta sa bangketa sa bahay ng Governor General. Ang bangketa ay gaganapin sa bahay ng Governor General. Napaisip saglit si Daryl noong narinig niya ito, at tumango bago niya sabihin, "Sige, payag na ako. Pupunta ako sa bangketa kasama mo ngayong gabi para makita ko kung gaano ka kasinsere." Hindi naman niya kailangang malungkot dahil nabangga lang niya naman ito. Ang mas importante, ang Governor General ay malapit sa New World Emperor. Pwede niyang makita ang sitwasyon ni Yvette kung sakali. Hindi alam ni Daryl na si Florian Darby ang Governor General. Huminga ng malalim si Parker noong pumayag si Daryl. Hindi napigilang magtanong ni Daryl sa sandaling yon, "Hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Bakit ka nagpanggap na lalaki para makasali sa tournament?" Tumawa si Parker at sumagot, Ako si Parker Johan mula sa famed swords ng Yellow Sea Continent. Nandito ako para patunayan na ang mga talento ko ay kasing galing o mas magaling pa sa mga lalaki." "Ano?" Ang famed swords manor, natigilan si Daryl noong narinig niya ito, at patagong nagulat. Kahit na hindi pa siya nakapupunta sa Yellow Sea Continent, matagal na niyang narinig ang mga sandata ng famed swords manor sa Yellow Sea Continent na naghahanap ng komunikasyon sa gitna ng 9 mainlands na matagal nang nakabukas. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang isa sa mga taga roon. Hindi rin napigilang magtanong ni Parker, "Ikaw? Anong pangalan mo?" Ngumiti si Daryl at sinabing, "Ako si Luca Moonlight." Hindi napigilang kausapin ni Parker ang sarili niya, Luca Moonlight. Kakaibang pangalan yon. Parang pangalan ng babae. Hindi na siya nagsalita pa noong iniisip niya yon at kumaway, "Sige, deal. Magkita na lang tayo sa entrance ng bahay ni Governor General mamayang gabi. See you." Tumalikod si Parker at umalis na. Ngumiti si Daryl at mabilis na bumalik sa inn noong may nakita siyang figura na naglalakad palayo. Nightfall. Ang buong New World Royal ay punong-puno ng ilaw. Ang kalsada ng Royal City ay sobrang saya at maraming tao. Pagkatapos ng preliminaries noong umaga, ang mga contestant sa literary at martial arts competition ay lumabas at naglibot para makapag-relax. Mas masaya pa sa loob ng mansyon ng Royal City. Ang entrance ay may malaking karatulan na nakalagay, "Darby's Residence" at "Governor General" ang nasa tabi nito.
Ito ay bahay ni Florian Darby. 10 taon na siyang nasa New World. Nagsimula siya bilang small official at dahan-dahang nakaakyat hanggang sa sandaling naging Minister of Rights siya at naging Governor General. Ang matataas na posisyon. Gayunpaman, si Florian ay mataas ang pangarap. Hindi pa rin siya nakukontento sa kasikatan at kayamanan na nakuha niya. Ang martial arts marriage tournament ay nakaakit ng maraming bayani at magagaling na talento mula sa Ninma Inlands, kaya naman kinuha ni Florian ang oportunidad na ito para gumawa ng bangketa at imbitahan ang mga tao na may matataas na posisyon para palawakin ang kanyang koneksyon. Ang bahay ng mga Darby ay sobrang saya ng paligid sa sandaling iyon kasama ang mga matataas na posisyon na contestant. Nakatayo si Florian habang nakangiti sa main hall's entrance at mukhang elegante habang suot niya ang satin shirt. Nakatayo si Yumi sa tabi niya at nakasuot ng pulang bestida na naging dahilan para makita ang sexy niyang katawan. Maraming taon na ang lumipas pero nakakaakit pa rin siya. Sobrang excited si Florian habang nagsasalita sa sandaling iyon. Matapos ang bangketa ngayong gabi, ang social network ng New World patungo sa ibang mainlands ay lumawak hanggat tama ang laro nila ng baraha. Sa hinaharap, magiging kaibigan niya rin ang 9 mainlands, at mas mapapadali na ang mga bagay-bagay para sa kanya. Hinila ni Florian ang kamay ni Yumi at sinabing, "Mahal ko, maghintay ka lang bago ako bumuo ng relasyon sa iba pang mainland at makakahanap tayo ng pagkakataon na makabalik sa Donghai City." Hindi makakalimutan ni Florian kung paano niya pinalala ang reaksyon ng mga tao at hinabol siya ng iba't ibang sekta mula sa World Universe. Siya ay isang high-ranking official na may suporta galing sa New World Emperor sa sandaling iyon. Gusto niyang makita kung anong gagawin sa kanya ng mga sekta kapag bumalik na siya sa World Universe. Tumango si Yumi na may kasiyahan sa kanyang mukha. Siya at si Florian ay parang mga tumakas sa nakaraan, habang in-enjoy nila ang kayamanan at kaluwalhatian. Isang taga-silbi ang excited na tumakbo papunta sa kanya, at sinabi kay Florian, "Master, ang Deputy Sect Master ng Incandescent Sect na si Mateo Hanson ay dumating na." Ang tono ng taga-silbi ay nanginginig at makikita mo sa mukha niya ang pagkamangha habang sinasabi niya yon. Kahit na pumunta sa bangketa ang Deputy Sect Master. Mataas siguro ang respetong nakuha ni Master Darby mula sa mga tao. Dali. Tuwang-tuwa si Florian bago siya biglang pumunta sa main entrance. Dali. Papasukin niyo siya. Sinundan ni Yumi ang suite. Si Florian at Yumi ay sobrang natuwa sa sandaling yon. Haha! Isang sikat na tao si Mateo Hanson sa mundo nang naglilinang mula sa New World at para tanggapin ni Mateo ang kanyang imbitasyon, ay ibig sabihin nirerespeto siya nito. Napansin nila na papunta na si Mateo, habang kasama nito si Ambrose Darby noong nasa main entrance sila. Masayang-masaya si Florian at mabilis siyang pinapasok bago niya sabihin, "Master Hanson, pasok po kayo sa bahay ko. Ang presensya mo ay isang karangalan para sa Darby Residence." Masyado kang mabait, Master Darby, ngumiti si Mateo at binati si Florian gamit ang fist palm greeting. Si Master Florian ay mataas ang posisyon, pero inimbitahan mo pa rin ang mga iskolar at naglilinang na katulad ko. Isang karangalan na makapunta ako rito. May pagkamayabang na ugali si Mateo at hindi niya titingnan si Florian kung nasa nakaraan sila. Pero mababa na ang pride ni Mateo matapos niyang pagdaanan ang hirap nitong mga nakaraang taon. Ngumingiti na siya at pinapansin ang sinumang makita niya sa sandaling iyon. Ang importante, nandoon si Mateo para sumali sa martial arts marriage tournament. Kailangan niyang bumuo ng magandang relasyon sa mga tao na pabor sa New World Emperor. Haha! Magaling, magaling! Pumasok na kayo dali! Magsisimula na ang bangketa. Ang mga salita ni Mateo ay pinasaya si Florian. Ngumiti si Mateo at naglakad na papunta sa main hall. Gasp! Ang mga guest sa main hall ay bigla na lang nagsigawan. Kahanga-hanga siguro si Master Darby dahil napapunta niya rito si Master Hanson. Oo nga. Pabor si Master Darby sa kamahalan kaya naman kailangang magpakita ni Master Hanson dito. Malaki ang ngiti ni Florian noong narinig niya ang sinabi ng mga tao. Walang sino man ang pwedeng magmaliit sa kanya sa hinaharap dahil kaibigan na niya si Mateo Hanson simula noong mga oras na yon. Sa labas ng Darby Residence sa sandaling yon.
Nagtanong-tanong si Daryl sa paligid at sa wakas ay nahanap na niya ang lugar. Napansin niya si Parker na nakatayo sa malayo. "Pasensya na kung pinaghintay kita," ngumiti si Daryl noong pumunta siya kay Parker. "Oh, ang hirap naman hanapin ng bahay ng mga Darby." Hindi napigilang asarin ni Daryl si Parker noong sinabi niya yon. Pinalitan ni Parker ang kanyang damit. Kahit na mukha pa rin siyang iskolar sa suot niya, hindi mapagkakaila na maganda siyang manamit. Samantala, suot pa rin ni Daryl ang damit na suot niya noong competition. Ang tipo ng mga ganoong damit ay naging dahilan para masama siya sa mga tao. Ngumiti si Parker, "Kararating ko lang din." Tumingin si Parker sa mga damit ni Daryl at patagong kumunot ang noo. Ang lalaking to ay masyadong simple ang damit para pumunta sa bangketa ng Governor General. Hindi ba siya pwedeng mag-ayos pa? Dumating na po si Master Johan ng famed Swords Manor. Mabilis na pinuntahan ni Florian at Yumi ang mga ito noong sinabi ng guard na nakarating na sila. Ngumiti si Florian kay Parker at sinabing, "Haha! Master Johan! Isang karangalan na narito ka. Pasok ka!" Ang katotohanan, hindi pamilyar si Florian kay Parker. Pero, ang famed Swords Manor ay sikat at hindi rin napansin ni Florian na babae si Parker, dahil hindi naman niya inaasahan na may magpapanggap na lalaki dahil ang pamilya nila ay maraming lalaki at babae. Sa parehong oras, hindi naman pinansin at tiningnan ni Florian si Daryl. Masyadong simple ang damit ni Daryl at naisip ni Florian na alagad ni Parker si Daryl. Ngumiti si Parker at binati si Florian. Nakatayo si Daryl doon at natigilan. "SHT!" Pareho lang sila, tumingin si Daryl kay Florian, bago niya tingnan si Yumi na sexy pa rin matapos niyang hindi makita to ng ilang taon. Gayunpaman, hindi makakalimutan ni Daryl ang masamang puso ni Yumi sa ilalim ng kanyang magandang mukha. Hindi niya makakalimutan kung paano siya sinira ni Florian at Yumi. Dahil sa kanila ay pinagbintangan siya na isang halimaw na tinakwil ang sarili niyang kapatid, sinigawan ng mga tao sa Donghai at pinatalsik sa Darby family. Siya rin ay target ng mga naglilinang sa buong world universe. Kahit na lumipas na ang mga insidenteng iyon, at nagawa niya pa rin ibalik ang kanyang reputasyon, hindi niya pa rin makakalimutan ang tungkol dito. Lalo na ang mga nakaraan noong bigla na lang inatake ni Florian si Daryl sa pinakakritikal na sandali noong nagkagulo sa palasyo, dahil sa isang bagay na tulad ng paghihiganti sa master niyang si Ford South. Mamamatay na dapat siya mga kamay ni Florian kung hindi siya niligtas ni Yvette noong mga oras na yon. Hindi makakalimutan ni Daryl na maghiganti, pero hindi niya rin inaasahan na makikita niya ang mga ito sa lugar na ito. Mas nagulat si Daryl na ang bangketa ay inayos ni Florian na binanggit ni Parker na isang Governor General. "Oh, ang dalawang to ay masyado akong sinaktan dati pero hindi pa rin nila nakukuha ang dapat nilang makuha mula sa akin. Sa kabaliktaran, maayos ang buhay niyo ngayon." Patagong tiniklop ni Daryl ang kanyang kamao noong iniisip niya ang mga yon. Ang katotohanan, gusto agad umaksyon ni Daryl noong mga panahon na yon kung hindi lang niya kailangang ituloy ang competition sa martial arts marriage tournament. Nabastusan si Yumi noong nakita niya kung paano siya tingnan ni Daryl. Ang bastos naman ng isang hindi kilalang tao, at isang alagad lamang na tingnan siya mula ulo hanggang paa. Nakakunot ang noo ni Florian sa tabi niya. Pero wala siyang nagawa dahil naroon din si Parker sa tabi ng alagad. Hindi napansin ni Florian at Yumi noong mga sandaling yon na ang lalaki na nasa harapan nila ay si Daryl. Ang tao na gusto nilang mawala kahit nasa panaginip nila. Ang kapaligiran nila ay bigla na lang nag-iba. Hindi napigilang mapansin ni Parker ang kakaibang galaw ni Daryl at nagtanong, "Anong nangyayari? Kilala mo ang Governor General?" Hindi ipatagong huminga ng malalim si Daryl at pinilit ngumiti. Mabilis na binaling ni Daryl ang kanyang tingin sa ibang bagay, at nagpanggap na mabait na tao noong sinabi niyang yon. Ang eldest dragon ay nabanggit na ang maskara ay basic lamang, at hindi siya dapat masyadong mainis o makikilala siya agad ni Florian. Wala nang sinabi si Parker at sinamahan na lang si Daryl papunta sa main hall. "Oh, ang dami namang tao rito." Mabilis na natigilan si Daryl noong pagpasok niya, at napansin niya ang mga pamilyar na tao. Si Weatianus ng Wudang, si Kilent Doko ng Middle Terra, at ang iba pang mga pamilyar na tao. Lahat sila ay sikat mula sa iba't ibang mainland. "Sush!
Ang mga mata ni Daryl ay tumingin kay Mateo Hanson sa susunod na segundo. Oh! Nandito rin siya, huminga ng malalim si Daryl. Salamat naman ay napigilan niyang kalabanin si Florian. Kung hindi na siya makakalabas ng buhay mula sa mga malalakas na naglilinang dito. Masama na ang timpla ni Daryl sa sandaling iyon at hindi lang niya gustong umalis pero napagtanto niya rin na mas maakit niya ang hindi naman kailangan na atensyon kapag umalis siya agad. Kaya lang pigilan ni Daryl ang kanyang emosyon at sundan si Parker sa bangketa matapos mag-isip. Ang iba pang mga guest ay dumating na sa sandaling iyon. Si Mateo ay isang makapangyarihan at sikat na tao kaya naman ang upuan niya ay katabi ni Florian. Si Parker naman ay mula sa famed Sword Manor kaya naman sa harapan din siya nakaupo. Uupo na dapat si Daryl sa tabi ni Parker pero may narinig siyang boses, "Hoy!" Isang binate ang naglakad papunta sa kanya at sinabing, "Upuan ko yan." "Anong karapatan mong umupo dyan?" Ang tao na ito ay si Geoff Jefferson, isang young master mula sa South Cloud World na mayayabang. Hindi siya masaya na nakita niyang dapat upuan ni Daryl ang kanyang upuan. Akala rin ni Geoff ay alagad ni Parker si Daryl. Sush! Ang mga guest ay tumingin kay Daryl sa sandaling marinig nila ang nangyari. Hindi mapakali si Daryl at ngumiti na lang bago niya hanapin si Parker. Sinabi ni Parker, "Maghanap ka na lang mamaya ng upuan." Hindi niya tiningnan si Daryl noong sinabi niya yon. Nakatingin siya kay Kilent Doko. Tama, si Kilens ay hinahangaan ng maraming babae kasama na roon si Parker bilang isang talentado at matalinong babae mula sa Middle Terra. Ayaw talagang pumunta ni Parker sa bangketa dahil natatakot siya na baka mabuking ang kanyang pagpapanggap. Pero pumunta siya agad noong nalaman niyang pupunta si Kilens. Trinato ni Parker si Daryl na parang isang ordinaryong contestant lamang kung saan dapat lang siya magpasalamat dahil nakapunta siya sa bangketa. Plano niya ba talagang iwanan ako rito pagkatapos niyang kong dalhin sa loob? Hindi alam ni Daryl kung tatawa o iiyak ba siya noong nakita niya ang ginawa ni Parker. "Bakit nakatayo ka pa rin dyan?" tanong ni Geoff, "Umalis ka na sa upuan ko." Ang mga tao sa paligid ay tumawa noong sinabi niya yon at tiningnan si Daryl ng masama. Ang lalaki, to ay kakaiba. Ang simple niyang mag-isip pero panauhin siya kahit na alagad lang siya. Ang old butler ng bahay ng mga Darby ay sinabi kay Daryl, "Ikaw siguro ang alagad ni Master Johan. Sumunod ka sa akin, ang upuan mo ay doon sa gilid ng kwarto." SHT! Ang pagtrato talaga niya sa akin ay isang katulong. Nagalit si Daryl noong narinig niya ang mga sinabi ng butler. Gusto niya sanang tumalikod at umalis pero pinigilan niya ito. Nagsimula na ang bangketa noong mga oras na nakarating na siya sa gilid ng kwarto at umupo na. Kahit na hinahati ng kurtina ang gilid ng kwarto at ang main hall, ang treatment na nakukuha nila ay magkaiba. Gayunpaman, kinuha ni Daryl ang utensils at nagsimula na siyang kumain na hindi na pinapansin ang sitwasyon. Noong kumakain na siya, napansin niya ang isang bata sa main hall na katabi ni Mateo na parang bad mood din at parang pinipigilan din ang kanyang galit. Ang batang ito ay wala nang iba kundi si Ambrose. Nakatingin ng masama si Ambrose kay Yumi at Florian sa sandaling yon at patagong tiniklop ang kanyang mga kamao. "Ambrose, anong problema?" Hindi na napigilang magtanong ni Mateo. Naiintindihan ni Mateo ang kanyang ugali dahil matagal na siyang sinusundan ni Ambrose. Alam niyang may problema sa sandaling yon para kay Ambrose. Dahan-dahang sinabi ni Ambrose, "Master, ang asawa ni Governor General Darby ay masamang tao." Hindi na napigilan ni Ambrose at tiningnan niya ng masama si Yumi habang sinasabi niya ito. Binisita ni Yumi si Ambrose at ang nanay niya na si Monica Vovchin 7 taon na ang nakalipas. Nakatira sila noon sa Guangping Palace at hindi sinasadyang tawagin siyang anak sa labas. Kahit na noong mga sandaling yon ay 3 na taong gulang pa lang si Ambrose, naalala niya pa rin ang mga nangyari. Tumawa si Mateo at sinabihan si Ambrose noong narinig niya ang mga reklamo nito, "Hehe. Ambrose, nasa nakaraan na ang mga yon kahit hindi maganda ang naranasan mo sa kanila. At saka, pumunta tayo sa bangketa ngayon para maglagay ng palabas dahil hindi naman ako pumunta rito para kaibiganin si Florian. Kaya wag ka nang mag-isip dyan." Naiintindihan mo ba? Pabulong na sinabi ni Mateo para sila lang ni Ambrose ang makaririnig. Okay, tumango si Ambrose at wala nang sinabi pa. Nagsimula na ang bangketa sa sandaling yon.
Magaling si Florian magsalita at gumawa ng masayang kapaligiran habang nagsisimula ng mag-usap ang mga panauhin at host. Si Daryl na nakaupo sa gilid ng kwarto ay hindi interesado makihalubilo sa mga tao. Kaya naman patago niyang tinitingnan si Florian at Mateo noong nakita niyang nag-uusap at nagtatawanan ang dalawa. Gumamit pa siya ng mas matinding effort para marinig ang pinag-uusap ng dalawa. Haha! Master Hanson, ang taas naman ng tolerance mo sa alak. Ikaw din naman Master Darby. Master Hanson, may isang bagay na pwedeng nating pagtulungan. Si Daryl Darby ay kaaway nating dalawa. Gusto ko rin siyang patayin. Sigurado ako na kaya natin yung gawin kapag nagtulungan tayo. Haha! Sige, tingnan natin. Ang boses ni Florian at Mateo ay mahina lamang noong sinabi nila yon. Pero, malinaw silang narinig ni Daryl dahil siya ay level niya ay Martial Emperor. Siguradong walang mabuti ang gagawin nila kapag nagsama sila. Plano ba nilang magsanib para kalabanin ako? Ngumisi si Daryl noong mga sandaling yon. Kung hindi lang dahil sa tournament at ayaw ko ng gulo, baka nagsimula na ako ng giyera rito. Uminom si Daryl ng wine habang tinitingnan niya sina Mateo at Florian na nag-uusap. Masyadong nakakapagod kung wala siyang ginawa sa kanila. Hindi, kailangan may gawin ako. Tumingin si Daryl sa paligid noong iniisip niya yon at bigla na lang nagliwanag ang kanyang mga mata. Napansin niya ang katulog sa labas ng main hall na may dalang wine at hinahanda itong ibigay sa mga panauhin. Hindi na nag-isip si Daryl at tumayo na siya agad bago pa siya lumabas sa pinto. Aya, nagpanggap si Daryl na nabangga siya sa isang katulong noong dumaan siya at naging dahilan ito para umiyak ang katulog bago niya matapon ang wine. Pasensya ka na, humingi ng paumanhin si Daryl at hindi na nanatili roon at umalis na sa Darby residence. Akala ng mga guard ay alagad lamang si Daryl kaya hindi na nila ito pinigilang umalis. Hindi umalis si Daryl matapos niyang lumabas sa bahay. Nakatayo lang siya sa kalsada at tahimik na nag-obserba sa sitwasyon. Sa main hall noong mga sandaling yon, masayang nag-uusap sina Florian at Mateo at patuloy silang uminom ng wine. Kumunot bigla ang noo ni Mateo matapos ang 3 round ng wine at bigla na lang nagdilim ang kanyang paningin. Hala, okay lang naman ako kanina. Bakit biglang sumakit ang katawan ko? Nalalason ata ako. Mabilis na napansin ni Florian na may kakaiba sa ekspresyon ng mukha ni Mateo. Master Hanson, anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tumingin si Florian sa kanya noong sinabi niya yon. Master Darby, wala naman tayong sama ng loob sa isa't isa, diba? Malamig na sinabi ni Mateo habang nakatingin siya kay Florian. Ano? Nagulat si Florian at naguluhan sa sinabi ni Mateo. Master Hanson, ano bang sinasabi mo? Ngumisi si Mateo at mabilis na tumayo. Ang isang tapat na tao ay hindi gagawa ng mga bagay na palihim. Gusto kitang tanungin, bakit mo pinalagyan ng lason ang wine at mga pagkain sa mga katulong mo? Ha? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Florian noong narinig niya yon. Natatakot siya at nagulat noong mga oras na yon. Hindi ko magagawa yon. Kumunot ang noo ni Florian at hinawakan ang kanyang tiyan. Namamanhid na siya at naramdaman niyang may mali rin sa kanya sa sandaling yon. Gasp! Bigla na lang nagsigawan ang lahat sa main hall noong nakita nila si Florian. Nilaso ni Master Darby si Mateo Hanson. Bakit niya yun gagawin? Nagbago ang ekspresyon ng mga panauhin at nagsimula na silang magtsismisan at manginig. SHT! Ang sakit din ng katawan ko. Anong nangyayari? Master Darby, anong? Halos lahat ng panauhin ay bumagsak sa sahig at nagulat dahil nanghihina na sila. Tapos, tiningnan nila ng masama si Florian. Lahat kayo, natataranta si Florian habang pinapanood niya ang nangyayari at nagpaliwanag kay Mateo. Sigurado akong may gumawa nito. Huwag kang mag-alala, Master Hanson. Kayong lahat. Iimbestigahan ko ang pangyayaring ito. Galit na galit si Florian noong sinabi niya ang mga yon. SHT! Sino kaya ang sasabotahe sa bangketa? Oo, huminga ng malalim si Mateo. Ikaw lang naman ang makakaalam kung pagkakamali ito o hindi. Hindi ko na kailangang manatili ng matagal sa sitwasyon na ito. Paalam! Sinabihan ni Mateo si Ambrose na umalis na sila sa main hall. Nararamdaman ni Mateo na hindi nakamamatay ang lason.
Pero, nakakahiya dahil hindi niya napansin ito noong ininom niya ang wine bilang isang deputy sect master ng incandescent sect. Masama ang tingin ni Ambrose kay Florian bago niya tulungan si Mateo at umalis na. Master Darby, alis na rin ako. Paalam. Noong pagkaalis ni Mateo, ang ibang mga panauhin ay umalis na rin. Ang isang masayang bangketa ay bigla na lang tumahimik. Imbestigahan niyo ang pangyayaring ito, nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Florian, habang tinatawag niya ang mga guard, at galit na sinigawan ang mga ito. Ginawa niya ang bangketa para palawakin ang kanyang social network. Sa sandaling yon, hindi lang siya nabigo na mangyari ito, pero mali na rin ang pagkakaintindi ng mga tao sa kanya. Sa kalsada sa labas ng Darby Residence. Natuwa si Daryl noong nakita niya na nagmamadaling lumalabas ang mga panauhin. Ilang sandaling lang ang lumipas, sinasadyang banggain ni Daryl ang katulong bago niya patagong ginamit ang kanyang shadow technique para maglagay ng lason sa wine jar. Ang numbing poison na ito ay isang gamot kung saan nakuha niya ito noon habang kinukuha niya ang elixir para kay Stella Scope. Galit na galit si Daryl noong narinig niya ang pinag-uusap ni Florian at Mateo. Alam niyang hindi siya pwedeng umaksyon dahil magkakaroon ng gulo sa bahay nila pero mahihirapan siya kapag wala siyang ginawa. Kaya naman, ginamit ni Daryl ang kanyang shadow skills at naglagay ng numbing poison sa wine jar. Ang numbing poison na ito ay kayang gawing manhid at masakit ang katawan ng isang tao pero hindi ito nakamamatay. Si Mateo at ang iba pang panauhin ay siguradong pangit na ang impression kay Florian sa sandaling ginawa niyang yon. Ngumisi si Daryl noong nakita niya ang mga panauhin na umaalis at kung paano nagkakagulo ang mga tao sa loob. Gusto niyo pa rin akong kalabanin? Marami akong kayang gawin para hindi kayo magtagumpay, sinabi ni Daryl yon sa sarili niya bago siya tumalikod at masayang bumalik sa inn. Napansin niya ang 4 dragons at 4 phoenixes ay hinihintay siya bago makarating ng inn. Ang maskara ni Daryl ay nagsisimula ng mawalang ng bisa dahil 12 na oras na ang nakalipas. Mabilis na tinulungan ni Eldest Dragon si Daryl na alisin sandali ang maskara noong pagpasok nila sa kwarto at nagtanong tungkol sa preliminaries noong hapon. Ang 4 dragons at 4 phoenixes ay excited matapos nilang malaman na nakapasa si Daryl para sa susunod na round. Ang galing mo talaga. Ikaw ang boss. Napasa mo ang literary at martial arts competition. Hindi man natin sabihin, mananalo pa rin ang boss natin hanggang sa dulo. Umiling si Daryl noong narinig niya ang mga papuri nila. Sige, kailangan nyo na ring magpahinga. Walang ekspresyon si Daryl noong sinabi niya ang mga ito. Simula pa lang ang preliminaries at marami pa ang susunod. Opo, boss. Ang 4 dragons at 4 phoenixes ay hindi na nagreklamo matapos nilang marinig ang mga sinabi ni Daryl bago sila umalis ng kwarto. Nakakatulog lang si Daryl sa gabi dahil kapag gising siya ay punong-puno ang pag-iisip niya ng malungkot na itsura ni Yvette. Masakit ito para sa kanya. Maagang umalis si Daryl para pumunta sa Ninson's altar. Ang competition rules ay malinaw na habang ang martial arts competition ay gaganapin sa umaga at sa hapon naman ang literary competition. Napansin ni Daryl na ang mga contestant ay nandoon na pagkarating niya sa venue ng martial arts competition. Napansin niya na nakatayo si Mateo sa isang halata na posisyon sa unang tingin na may pagkamayabang na ngiti sa mukha niya. Mukhang confident si Mateo na mananalo siya sa martial arts competition. Sige, tingnan na lang natin. Naisip yon ni Daryl bago niya ilipat ang tingin niya sa platform ng adjudicator kung saan nakaupo si Florian sa gitna na may dark rings sa mga mata niya at mukha itong malungkot. Haha, hindi ka nakatulog dahil sa nangyari sa bangketa mo kagabi no? Patagong natawa si Daryl at nakahinga rin ng malalim noong nakita niya si Florian. Natatawa si Daryl sa sarili niya noong napansin niyang pumasok ang New World Emperor sa competition venue kasama ang grupo ng mga official noong pasimula na ang competition. Nakatayo si Florian doon noong natanggap niya ang signal ng New World Emperor at sinabing, lahat kayo. Ang rules ng competition ngayong araw ay simple lang. Ito ay sa pamamagitan lamang ng elimination. Mayroon box na ibibigay sa inyo ang mga guard mamaya kung saan kukuha kayo ng numero. Ang mga may kaparehong numero ay maglalaban, at kung sino ang talo, ay ma-eliminate. Ang mananalo naman ay pasado na para sa next round.
Si Florian ay nasa level na ng pagiging martial emperor noong mga oras na yon, kaya naman ang boses niya ay malakas at malinaw na narinig sa competition venue. Kumaway si Florian at ang mga guard ay mabilis na naglakad papunta sa mga contestant habang hawak ang wooden box. Maingat na bumunot si Daryl ng numero dahil maaga pa para sa competition. Mananalo siya kahit na malalakas ang kalaban niya kaya hindi siya nababahala. Maya-maya, nagsimula na ang competition noong nakuha na ng lahat ang kanilang numero. Gasp! Nag-cheer na ang mga tao noong nagsimula na ang competition. Lahat sila ay excited habang kumukulo ang kanila dugo. Sa kabilang dulo, si Daryl ay walang emosyon dahil hindi siya sumali na panoorin ang laban. Nakatingin lang siya kay Yvette na nakikita niya lang kapag competition. Hindi niya pinalalampas ang sandali na pwede niyang makita at masilayan si Yvette. Walang gana si Yvette, hindi mapakali at mukhang malungkot katulad noong isang araw. Mukhang hindi siya nakakatulog ng maayos. Masakit ito para kay Daryl at tiniklop niya ang kamao niya habang nakatingin siya kay Yvette. Yvette, kumapit ka. 2 araw na lang. Kukuhain kita agad pagkatapos ng tournament na ito. Next, Luca Moonlight vs Tadliw. Sumigaw ng malakas ang referee noong nakatingin si Daryl kay Yvette. Ako yon, masigla si Daryl habang mabilis siyang tumayo at pumunta sa battle stage. SHT! Masyadong malaki ang lalaking to, natigilan si Daryl sa sandaling nakita niya ang kanyang kalaban. Napansin niya ang malaki niyang kalaban na si Tadliw. Isang level 3 martial saint. Galing si Tadliw sa Balsam Hall sect ng South Cloud World at isa sa mga magagaling sa younger generations ng Balsam Hall sect. Inasar ni Tadliw si Daryl at tiningnan ito mula ulo hanggang paa noong nagpunta na sila sa kanilang posisyon sa gitna ng battle stage. Pare, sa tingin ko kailangan mo ang sumuko dahil ayaw kong umulan ng dugo rito. Tumawa si Tad noong sinabi niyang yon. Kahit na pareho sila ng lakas ni Daryl, mas maliit siya kaysa rito. Hindi alam ni Tad na tinatago ni Daryl ang kanyang kapangyarihan bilang level 5 martial emperor. Ngumiti si Daryl at sinabing, umatake ka na lang, hindi mo naman ako kailangang papanalunin. Haha, kakaiba tong Tadliw na to ah. Sa tingin niya mas malakas siya dahil mas malaki siya sa akin. Bigla na lang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Tadliw, sa tingin ko gusto mong mamatay. Sige, tutuparin ko ang hiling mo dahil gusto mong mamatay. May rule ang martial arts competition na ang life and death ay nasa kamay lang ng Panginoon. Binigyan niya na ang lalaki ng pagkakataon pero hindi pa rin niya ito na-appreciate. Huwag mo akong sisisihin kapag naging malupit ako sa iyo mamaya. Mamatay ka na, galit na sumigaw si Tad sa sandaling ginamit niya ang kanyang internal energy at inatak si Daryl. Buzz! Ang suntok na ito ay may 8 na internal energy layers. Kasing bilis ito ng kidlat at nakakatakot ito. Ngumiti si Daryl, hindi siya nataranta at hinarap niya ang atake ng isang suntok lang. Wow! Ang mga tao sa paligid ay bigla na lang nagtsismisan. Itong Luca Moonlight na to ay may lakas ng loob na kalabanin si Tadliw. Hinahanap niya talaga ang kamatayan. Kahit na pareho sila ng kapangyarihan, mas malinaw naman na mas malaki ang depensa ni Tadliw dahil sa laki niya. Ang mga pamilyar kay Tadliw sa audience ay sumigaw. Tad, ibigay mo na ang kamatayan sa kanya. Oo nga. Patumbahin mo sa isang suntok lang. Isang ordinaryong tao lang si Daryl sa mata ng mga tao na hindi kayang manalo laban kay Tadliw. Ngumisi si Tad noong narinig niya ang sigaw ng mga tao at lumakas lalo ang loob niya. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.